Mga kwento ni Fermo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ganon din po sa mga magiliw na tagapakinig at walang sawang sumusuporta sa channel na ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rudy. Nangyari ito mga unang taon ng dekada 2000 sa may Gingoog, Misamis Oriental. Dito ako lumaki. Dito ko namulatan ng lahat. Tandang-tanda ako noon. 16 na taong gulang ako. Sakitin ako. Kung ano-ano lamang na dumadapo sa aking sakit. Tingin ko nga ay naranasan ko na mga karaniwan. Hanggang sa umabot na sa punto na hindi na ako makalakad. Ayon naman sa pagsusuri, malusog naman umano ako. Walang problema sa sistema ng aking pangangatawan. Sa bukid kami ng Gingoog nakatira. Hindi naman yung tipong malayo sa Kabiasnan. Marami din kasing bahay dito at karamihan sa nakatira. Pagsasaka ang kinabubuhay. Hindi ito yung tipong pagsasaka na malaitan. Bunsod ng may malalawak na lupain ng mga residente sa lugar. Lalo na kami. Hindi kami hirap sa buhay. Yung tipong nasa midway lang. Kayang matustusan ang mga pangangailangan pero may limitasyon. Itong tinitirahan naming bahay, pinagmamay-ari ito ng mga magulang ng tatay ko. Bali mga abuelo ko pero hindi kadugo. Ito kasing si Tatay Omeng. Sinagop o ampon lamang po. Buhat ng hindi nagkaroon ng mga anak ang mga magulang niya. Malaki ang bahay. Napakalapad kahit isang palapag lang. Parihaba, may 4 na silid, malaking sala, malaking kusina, at magandang beranda. Ang gilid noon ay barn. Fattening na mga baka ang meron dito at mga kambing. Tapos ang nakapaligid, iba't ibang mga tanim na mapagkakakitaan. Kagaya na lamang ng saging, rambutan, lansones, niyog at kakao. Ang mga saging po, ito yung pang-export talaga kaso hindi nga lang napapangalagaan. Nakatuon kasi ang mga magulang ko noon sa maisan, niyogan at hayupan. May kapatid akong babae, ate ko, si Rizana. Ito yung nag-aalaga sa akin. Hindi na kasi ako makagala. Nasa bahay na lamang ako noon. Umiiyak nga ako kasi nga baka mamatay ako ng bata pa. Hindi ko lubos maisip kung bakit ang dami kong mga sakit. Hanggang sa yun na nga, umabot na sa puntong hindi na ako makalakad. Pero magtataka ka dyan. Masigla naman ako. Ang mga paa ko lang ay hindi ko na madiktahan. Hindi ko magalaw ang mga daliri ko sa paa. Samut-saring mga tao ang napapadalaw sa amin. Lalo na yung mga kaanak namin sa side ni Nanay Vicenta. Dinadalan ako ng mga makakain nun. Prutas, pinapasaya din nila ako. Nakaupuan di gulong o wheelchair ako nun. Makakatulong daw kasi yon para hindi ako lukubin ng depresyon at baka isipin ko umanong magpatiwakal. Oo at may sapat na kakayanan kami pero alam niyo bang hanggang 2nd year high school lang ako. Tsamba na sa 1 linggo kung hindi ako nagkakasakit. Kung minsan pa, nagsasabay, ubo at sipon, panginginig ng katawan, pagpapawis ng malamig, pananakit ng mga daliri ko at sobrang sakit ng mga mata ko. Yung tipong kapag ginilid ko ang mga mata ko, para akong kinoryente sa sakit nun. Nitong hindi na ako makalakad, ipinaalbularyo ako. Unang beses kong masalang sa ganon. Pero lumalala lamang ang karamdaman ko. Hindi kasi ako nakakatulog ng maayos. Nagalit pa nga yung tatay. Bakit daw sa albularyo? May doktor naman. Pero ayon naman kay Nanay Vicenta, wala naman umanong nawala sa akin nang magpatingin sa albularyo noon. Baka daw totoo ang mga sinasabi ng mga kaibigan nila
Nakesyo baka may bati o mano ako noon. O ano na ngayon? Gumaling ba? Di ba nga ayon sa doktor kinakailangan nating madala sa Manila si Rudy? Baka ibang sakit ito na hindi maabot ng saklaw dito sa ospital ng lugar natin. Sa susunod na linggo dali natin ha. Darating na yung loan ko nun. Omeng, nagtitiwala naman ako sa doktor. Pero naniniwala ka ba na kailangang dalhin sa Manila? Bakit noong may karamdaman ng anak natin dati, ano bang sabi? Normal na sakit lang. Pero bakit halos araw-araw? Ay naku, Omeng, ikaw ang bahala. Isang hapon, bumalik ang albularyong gumamot sa akin. Tawagin natin siyang Manang Eli. Pinaalis nga yun ng tatay at pinagalitan pa dahil lumalala daw ang sakit ko. Pero ayon sa albularyo, natural lamang daw na may mararamdaman ako noon sa katawan. Reaksyon ito ng isinasagawa niya. Kulang daw kasi kami noon sa paniniwala. Bukod pa dyan ay tinataliwas umano namin ng mga pamahiin. Ito yung nabasa niya ayon sa kanyang pagtatawas. At bukod pa dyan, may bumubulong din sa kanya na gabay. Ano bang pinagsasabi mong pamahiin? Hoy Manang, noon uso pa yan kasi naluloko ang mga tao sa ganyan ha. Dahil sa pakana ng isang katulad nyo. Ang totoo pinagkakaperahan nyo lang ang mga tao. Maghinay-hinay ka naman dyan sa mga sinasabi mo, Omeng. Hindi nanghihingi ng bayad si Manang Eli. Kusa lang niyang dumating dito para tumulong. Mahiya ka naman dyan. Ano bang pake ko? Umalis ka na, Manang. Mainit ang ulo ko ngayon. Umalis na lang noon si Manang Eli. Naawa pa nga ako eh. Alam niya sobrang tanda na nito. At nalaman ko na sa panahong yon na malayo ang pinanggalingan niya. Base pa sa tiya ko, bigla na lamang daw itong dumadating sa bahay para tumulong. May pangitain daw kasi ang matanda. Mga 1 linggo mula noon, ang mga kamay ko na ang hindi ko maigalaw. Hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa natutupad ang pagdala sa akin sa Manila. Parating wala sa bahay si tatay. At kung nasa bahay man ito, gabi na, pero laging nakasimangot ang muka. Galit pa kapag kinakausap. Hindi na nga lang yun pinapansin ng nanay ko. Etong si Nanay Vicenta, wala din itong paniniwala sa mga bagay-bagay. Siguro ay nawalan na yun ng pag-asa kaya nagbabaka sakali na lamang ito. Tanghaling tapat, dumating si Manang Eli. Para bang balisa at malaki ang problema. Pansin kong aligagayon at diretsong kinausap ang nanay. Nasa beranda ako noon. Pinapahanginan tapos pinapahiran ng tuwalya ang katawan. Sobrang init kasi ng panahon noon. Tapos pawis na pawis ako. Ang problema dyan, napakalamig ng pawis ko. Mahina ang naging pag-uusap nila kung kaya hindi naging malinaw sa akin. Hanggang sa maya-maya noon ay nagpaalam ng albularyo. Dito na ako kinausap ng nanay ko. Ang sabi, kailangan daw na mapagaling ako sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, ay tuluyan na akong mapaparalisa. Hindi na umano ako makakagalaw pa. Maging makapagsalita ng diretsyo. Nagtanong naman ako sa kung ano ba talaga ang nangyayari. Pero ayon sa Nanay Vicenta, dadalhin ako sa bahay ng albularyo at doon ko na malalaman ang lahat nun. Sakto at wala ang tatay. Mamayang gabi daw ang uwi nito. Hindi na ako umimik pa noon pero naguguluhan talaga ako. Matapos makipag-usap sa akin ng nanay, lahat ng mga bagay na nasa beranda, sinunog. Tsinelas, walis, panandok, basahan at iba pa. Ilang mga sandali, ang loob naman noon sa may sala sinabuyan ng abo. At ang abong ito ay galing sa sinunog ng mga gamit. Tanong ako ng tanong pero hindi naman nagsasalita ng maayos ang nanay. Maging si ating ay sumusunod lang ito sa mga pinag-uutos niya. Hanggang sa umalis ang ate. Pagkabalik nito ay dala ng pinsan ko noon na malaking tao, si Asyong.
Walang ano-anong binuhat ako tapos bumiyahe kaagad. Sakay kami ng habal. Dalawa yun na pinakyaw ng nanay. Kagaya ng sinabi ko, malayo. Nang makarating pa nga kami sa lugar, binuhat pa ako nun. Kinarga sa likod. Tapos, ang layo pa talaga ng lakaran. Mantakin nyo, mula sa binabaan namin ay mga kalahating oras yun bago pa makarating sa mismong tirahan ni Manang Eli. At doon, para bang nakahanda ng lahat. Parang maglilitsyon kasi nga may mga uling na nagbagbaga sa gilid ng kubong bahay nitong matanda. May mesa sa gilid lang din. At doon ako inilagay. Medyo mainit pero para bang gumaan ang pakiramdam ko. Basta hindi ko alam pero ang ganda ng pakiramdam ko sa katawan. Naramdaman ko na noon ang mga paa ko. Habang nangyayari naman ito, nasa gilid ko lamang si Manang Eli. Parang galit na galit ito. Ayon kay Manang Eli, sa tingin daw niya kapag hindi ako dinala sa kanya, asahan na daw ang mga sinabi niya. Ang mas masaklap pa, baka mamatay pa ako noon. Kasayang naman ang buhay ko. Dahil sa mga bagay na hindi nasunod nagkasakit daw ako. Ang mga pamahiin ng matatanda, nabuo ito sa paniniwala. Mga paniniwalang natutunan din sa mga sinaunang tao. Hindi lahat mula sa kautusan ng Panginoon. Dahil may kagustuhan din ng mga kampo ng dilim noon. Karamihan sa mga pamahiin daw, pakana ng mga sakop ng kadiliman. Kapag sinuway ay minamalas ang isang pamilya o hindi naman kay may nagkakasakit, namamatay, nadidisgrasya at kung ano-ano pang masamang bunga. Dagdag pa ni Manang Eli, may mga nilalang tayong nakakasalamuha sa araw-araw. May demonyo pa nga umano. May mga ayaw ito at gusto na ginagawa ng isang tao doon. Diyan umano nabubuo ang pamahiin. Ginagabayan nila yon. Ayos lang naman daw sana kung ang dating nakatira ay walang pamahiin nun. Pwede naman umano yun, depende pa din sa tao. Pero napuno umano ng pamahiin ang mga yon. At kumapit ito ng gusto sa bahay. At dahil dito ay may saklaw na ang mga elemento. Pwede din umanong kaluluwa lang ng dating nakatira na kung ano ang nakagawian nun, dapat itong ipagpatuloy. Dahil magagalit ang mga ito. Sa kabuang konsepto, may gabay pa rin daw ng mga elemento ang lahat at naging sumpa na yon. Kung sa bagay ay makabago nga naman ngayon. Pero pakatandaan ninyo ha, may mga bagay na mahirap ipaliwanag pero totoo. Mamaya lang ipasok mo siya sa loob ng bahay, iho. Tapos huwag kayong susunod ha. Dito lang kayo sa labas at huwag kayong mag-iisip ng kawalang tiwala. Iiwasan yung magduda sa kakayanan ko. Dahil alam niyo ba, nako, hindi magkakabisa ang gagawin ko kung nagpunta lang kayo dito na hilawang paniniwala. Wala yang pinag-iba sa paniniwala at pananampalataya. Kung gaano ka kalalim manampalataya, ganun din ang gabay sa inyo ng Amang Diyos. Pero kapag nagdadalawang isip, walang gabay at tulong na darating sa inyo. Nabasa niyo naman siguro ang kwento ni Abraham, ano? Ganoon ang subok ng Panginoon. Buhay ang nagiging taya nun para patunayan ang paniniwala niya sa Ama. Ngayong itong mangyari dito, buhay din ang nakataya para subukin ang paniniwala ninyo. Paalala lang, Sir Seth. Galing sa biyasang albularyo itong pulong na ito. At lilinawin ko sa inyo ang pagiging makatotohanan dahil ginagabayan talaga ito ng elemento. Bakit? Malalaman nyo sa kabuuan ng kwento. Nakakabigla pa kasi nga ang gumagabay sa aming bahay. Hindi katulad ng elementong madalas nating naririnig. Sobrang pilyo umano nito. Walang ni isa ang nakapagsalita sa sinabi ni Manang Eli na yon. Lahat kami ay nakatulala at parang sobrang binabagabag. Binuhat ako ni Asyong. Dinala ko sa loob ng bahay ni Manang Eli. Nilapag ako sa papag na kawayan at napapalibutan ako noon ng mga iba't ibang mga halamang gamot. Tanglad, dahon ng tugas, atis, pandan, hagonoy at iba pa.
Itong bahay bagaman kubo pero malaki. Pero walang pagitan. Sala lang lahat, ni walang beranda. At nakaangat ito sa lupa ng mga 1 metro. Bumaba kaagad si Asyong at pumasok naman si Manang Eli. Isinara ang pinto. Ibang-iba kung makatitig sa akin itong matandang ito, na para bang hindi ako tao. Isinara nito ang mga bintana. Nagpaikot-ikot yon ng lakad sa paligid ko. Habang nangyayari naman ito ay para bang may kausap. Nagmumuni-muni kasi yon tapos hinto at dura ng dura. Hapon na nun at malapit na noong magtakip silim. Hindi naman ako nabahala kasi nga malalim na gabi na ako makarating si tatay. Parang problemado si tatay nun. Tingin ko hindi na-approve yung sinasabi nitong loan kaya hindi ako nadala sa Manila. Mga ilang sandali pa. Pagkasabi ni Manang Eli na igalaw ko daw ang mga daliri ko sa paa. Aba, naigagalaw ko na. Damang-dama ko pa yon. Nauutusan ko na ang mga paa ko. Itong mga kamay ko naman ay nauunat ko na din nun. Limitado lamang ang galaw ng kamay ko pero pakiramdam ko noon ay maayos na ang lahat. Sinubukan ko pang tumagilid at tumukod. Napapaiyak ako, Sir Seth. Naikabig ko ang katawan ko at nakabangon talaga ako. Tinitiklop ko pa ang mga tuhod ko noon. Medyo matagal na rin akong nangulila sa mga kamay at mga paa ko. Pansamantala lamang yan, ha? Siguro ay nagtitiwala sa akin ang mga kasama mo na nasa labas. Ang totoo, hindi ako ang nagpagaling sa iyo kung hindi sila. Tumayo ka ng maayos. Dahan-dahan. Huwag kang excited, ha? Ay, tumalon pa, oh. Relax lang. Napangisi talaga ako noon. At para bang mapapahalak ako ng tawa. Yung kilos kasi nito ni Manang Eli ay may katarayan pero natutuwa naman siya. Wala na yung pagkabalisa nito. Ang sabi, maglakad daw ako ng 4 na beses paikot sa loob ng bahay at sa kanan ako magsisimula. Tapos sa kaliwa naman at 4 na beses din yon. Ginawa ko naman ang pinag-uutos niya. Habang nangyayari pa ito, hinihilot-hilot ko mga paa ko kasi nga namamanhid yun. Yung tipong parang may maraming buhangin akong natatapakan. Hanggang sa nagmungkahi si Manang Eli na sumilip daw ako sa bintana. Buksan ng konti. Pero wag na wag daw akong sisigaw at matatakot nun. Kako, bakit naman ako sisigaw at matatakot samantalang sisilip lang naman? Doon ito sa may likod banda. Pero pagkadungaw ko sa bintana, mabilis akong umatras. May mga nilalang sa labas ng bahay. Ang iba ay hindi ko mapigura ng maayos, pero may malinaw at detalyadong narehistro sa diwa ko noon. Taong may lusaw na muka. Kulay itim ito at ang lalaki ng mga mata. Yun bang parang bulldog? Nakalambitin ang laman ng pisngi sa baba. Nakikita ko pa nga ang mga ngipin nito. Basta maihahalin tulad ko siya sa isang ubod ng tabang tao na biglang bumagsak ang katawan. Yung talagang laylay talaga ang mga balat niya. Hindi naman siya malaki. Parang bansot. Sinabi ko talaga ito kay Manang Eli. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang sabi nito, yun daw ay walang iba, kundi tambaluslos. Nakalawit lahat ng mga laman nito. Maging ang ari, na para bang hindi nakadikit sa buto ang laman. Nagtanong siya sa akin na bukod doon ay ano pa ang mga nakita ko. Sabi ko ay hindi malinaw ang iba. Pero yung pangit talaga doon ay ang katawag pansing nilalang. Ito na nga yung nakita ko kasi nga yung iba parang mga kaluluwa lang. Karami na mga nilalang nagagabay sa mga dating nakatira sa bahay ninyo. Tambaluslos pa talaga. Pilyo at nananadya. Hindi nito gusto na hindi masunod ang mga bagay na dapat ginagawa. Lalo na sa mga nakagawian ng dating nakatira ng mga amo niya. At sa lahat ng mga nilalang, ito lang ang pinakamahirap pakisamahan.
Mahalay din ang hayop na yan. Manyakis pa yan sa mga preso. Wala kayong kamalay-malay na nangboboso yan o hindi naman kaya may nagalaw na sa inyo. Hindi pumipili ng kasirian kahit lalaki binibira. Sos Mariosep, kaya kita pinapasilip sa bintana kasi nga ikaw lang ang makakakita sa kanila eh. Ako hindi. Sa'yo kasi may kapit eh. Parang hindi ka panipaniwala pero sa tono ng pananalita at reaksyon ng mukha nitong matandang ito, damang-dama ko noon ang punto niya. Hindi naman pwedeng nagsisinungaling yon. Gumaling nga ako eh. Sinipat ko ulit ang labas at dito nawala na ang mga nakikita ko doon. Nagtanong ako sa kung anong gagawin. Dagdag ko pa, habang kinakapa ang ibabaw ng puwetan ko. Nahalay po ba ako ng nilalang? Nagkibit balikat si Manang Eli. Sabi niya ay hindi niya alam pero ugali daw ng tambaluslos ang ganon. Napasimangot talaga ako. Ano to, na ano ako? Pasintabi po mga kagilyo. Ayon pa sa nalaman ko, nang unang nilalang dito sa Pilipinas bago pa nauso yung mga tikbalang at iba pa, ay ang tambaluslos. Ang nakakita nito ay ang katutubo nung sinaunang panahon. Sinasamba pa nga tinakalang isa itong anito. Hanggang sa, yun nga, parang maingay na sa labas nun. Akala ko nga ay nakita nila nanay ang mga nakita ko. Kaya napadungaw muli ako. Pero nasa bandang bintana na yon, kung saan ang ibaba. Ito na yung kinaroroonan nila nanay. Pagkabukas ko sa bintana, nanlaki ulit ang mga mata ko. Napanganga talaga ako nun. Paano ba naman kasi? Ang nakabungad sa akin ay walang iba, kundi si Tatay Omeng. Galit na galit ang mukha nun. Parang high blood. Pero mga segundo lamang ang namagitan. Nakita kong parang nagtakan na ito. Tapos napapailing at sinabing, Nakakatayo ka na? Totoo ba itong nakikita ko? Tumango lamang ako nun. Sina nanay, ate at asyong parang nakakita na sobrang nakakamangha. Sinara ni Manang Eli ang bintana. Sabi, bakit daw ako sumilip ng walang pag-uutos niya? Tandaan ko daw, lahat ng mga bagay na dapat gawin ay nagmumula daw sa kanya. Huwag umano akong gagawa ng hakbang nang hindi siya ang nagdidikta dahil inoobserbahan niya pa ako. Humingi ako ng tawad nun. Yung mga halamang gamot na nagkalat doon kinuha ng matanda at piniga. Tapos ay nilagay yon sa maliit na palanggana at binuhusan ng mainit na tubig. Kukonti lang naman na maiinit na tubig ito. Basta kinukuha niya ang katas ng mga halaman. Piniga niya pa kasi yon at noong may katas na, inalis na ang mga dahon at nilagyan ng langis. Pinahubad ako ng damit. As in lahat ng nakatabon sa akin ay pinaalis ng matanda nun. Ayoko pa nga sanang gawin ito. Nakakahiya naman. Para akong paslit noon na liliguin sa umaga. Nakatabon ng isang kamay ko sa ano ko. Tapos ang isa sa mukha. Sabi naman ni Manang Eli para hindi daw ako mahiya. Ang mukha na lamang ang tabunan ko o hindi naman kaya'y ipikit ang mga mata. Akala ko'y tapos na. Pero yun na siguro ang pinaka nakakakilabot kesa sa mga nasilayan ko. Alam kong ipapahid sa katawan ko ang katas ng mga halaman. Tingin ko, ito ang dahilan kung bakit ayaw papasukin ni Manang Eli ang mga kasama ko. Pinataob ako nun. Madilim na pero may ilaw naman. Akala ko'y sisimulan na ni Manang Eli ang pagpahid. Hindi ko siya makita eh. Pero narinig kong lumangit-ngit ang pinto na parang lumabas ng bahay ito. Ay na nga, lumabas nga. Narinig ko ang pag-uusap nila nanay at tatay. Hayaan daw ako sa loob muna. Wala umanong sinong aakyat. Nadanig ko rin ang tanong ni tatay sa kung saan pupunta si Manang Eli. Ang sabi nito ay tatawagin niya lang daw ang kanyang apong babae. Mag-antay lang daw nun. Hindi ako gumagalaw nun.
Naiisip ko kasi noon ang sinabi sa akin ni Manang Eli. Hindi ako gagawa ng mga hakbang kung hindi nanggagaling sa kanyang pagdikda. Para bang nakatumbang pa ako noon. Nakataob at tirik na tirik ang ulo. Wala pang unan kung kaya't nananakit na din ang mukha ko. Wala ding banig. Tumatagos ang malamig na hangin sa siwang ng sahig na kawayan. Dama ko yun pati sa ibabang parte ko at yung ano ko nilalamig na rin. Maya-maya pa, nakarinig na ako ng may umaakyat at nagbukas ng pintuan. Tapos may boses ng babae nun. Nasa likod ko lang talaga at alam kong parang dalaga. Ibig sabihin kitang-kita niya ako. Napatagilid ako noon ng bahagya. Pinipilit kong masipat yon. Aba, babae nga. Parang kaidaran ko pa. Parang matatawa. Ako talaga yung papahid, Lola. Bakit hindi na lang po ikaw? Lalaki po yan at nakahubad pa. Itong babaeng ito ay pangalanan nating dalin. Nainis na ako noon kasi parang pinagkakatuwan ako pero hindi pwedeng ako apo. Iba ang nilalang. Tambalos-los ang kumakapit sa kanya. Birhen na babae ang dapat papahid dahil walang bisa kapag ako. Babalik lamang ang sakit niya. Ayun, kaya pala. Pero dapat ay sinabi sa akin ni Manang Eli. Kahit papano ay mapagandaan ko man lang. Hiyang-tiya talaga ako, Sir Seth. Alam kong buong katawan ng papahiran at titihaya talaga ako nito. Nararamdaman ko ng paggala ng pala nitong babae. Sis Mariosep, sa may balakang pa talagang inuna. Tapos pababa yun. Ako naman ay dahan-dahan kong dinukot ang ano ko at ininat pa itaas para hindi makita. Hanggang sa ito na, pinatihaya ako. Pinikit ko ang mga mata ko pero malakas kasi ang kiliti ko. Hinahayaan naman akong tabunan lamang ng kamay ang ano ko pero dama ko yung panginginig ng kamay ko noon. Umayos ka, Rudy. Idipa mo ang mga kamay mo nang mahapahiran ang bawat sulok. Dapat walang sisingaw. Lahat may pahid. Ultimong buhok mo at anit dapat may katas. Wala na. Napasa walang bahala na lamang ako noon. Parang nakakadepress. Pagkatapos noon ay kaagad akong bumangon at dali-daling nagbihis. Ito namang babae pagkasipat ko sa kanya. Aba may itsura, mainin. Nagugas yun ng kamay sa may banggera. Hindi ako makatitig ng diretsyo. Pasipat-sipat lamang ako noon. Tinanong ko si Manang Eli kung tapos na ba. Ay naman dito ay hindi pa dahil 3 beses daw itong gagawin. Pero ang susunod ay sa bahay na doon namin noon. Baka naman pwedeng hanggang sa kamay lang. Manang Eli, ganun pa rin po ba? Nakakahiya naman po eh. Tapos babae pa talaga. Kung ako sa'yo, papayag ako kaysa naman hindi ako gagaling ha. Pwede ka na makauwi. Kahit papanay napapanatag na ako. Hindi ako nakakatulog iho kapag may kinakailangang tulungan. Bibisita na lamang ako kapag ito na ang sunod na gamutan ha. Basta asahan mo na walang eksaktong oras at araw. Nakadepende kasi ito sa pakiramdam ko. Inangat lamang nitong matandang ito ang kanyang kamay na wari senyas yun na lumabas na ako ng bahay niya. Alam niyo kung pamahiin lang siguro ang usapan. Ito nang matandang ito ang saksakan sa dami ng ganon. Parang may sariling mundo. Pero napapagaling niya yung mga may tama ng sumpa mula sa pamahiin na hindi nasunod. Pagkalabas ko ng bahay, para bang nasa entablado, nagkapalakpakan pa sila Nanay Vicente at Ate Rizana. Itong si tatay parang nagtatampo. Yung ganun yung mukha. Nahiya siguro dahil nagawa ng paraan ito ni Manang Eli. Malamang dahil pinagalitan pa niya ito eh. Itinaboy na parang ibang tao noon. Pagkababa ko ng bahay, kaagad ay niyakap ako ni Nanay Vicenta. Tapos pumanik yon sa tahanan ng matanda pero narinig kong sinabi ni Manang Eli na wag daw papasok ng bahay. Nakapagtataka pero walang nagawa si nanay noon kung hindi ang sundin na lamang ito. Dagdag pa ng matanda. Walang bibisita sa kanya na magmumula sa aming angkan. Siya lamang daw ang bibisita sa amin at inulit nito na walang oras at araw ang nakatakda.
Nakakalubag ng isipan itong mga ganito, Sir Seth. Yung babaeng apo ay hindi ako makatitig pa rin sa kanya. Nakakahiya talaga. Ang buong katawan ko ay dumaan sa kanyang mga palad. Dumagdag pa itong bumabagabag sa isipan ko patungkol sa nilalang na tambaloslos. Lahat ng sinabi ni Manang Ellie na isa sa diwa ko. Manyak daw yon. At naisip ko tagal lahat kami ron sa bahay ay napagtripan. Basta kung ano-ano nang naiisip ko noon at nang didiri ako. Abutan sana ng pera ni tatay itong si Manang Ellie pero gumanti lang naman itong matandang ito ng pagpapalaya sa tatay ko. Malakas pa yung bulyaw nito na may galit na galit. Parang nagtampong bata ang tatay. Tumalikod at naunang maglakad pa uwi nun. Hindi ko mawari sa kung paanong nakarating ang tatay doon. Tatanungin ko sana siya pero parang wala ito sa kondisyon. Hanggang sa kusa itong nagsalita. May nakapagsabi daw na ipinaalbularyo ako kung kaya dali-dali siyang umuwi nun. Sumunod sa lugar pero nagulantang siya dahil nga taliwas na ang kanyang inaasahan. Vicenta, ikaw na lang magsabi kay Manang Ellie sa paghingi ko ng tawad Alam ko namang mapamain talaga yung mga umampun sa akin pero hindi kasi ako naniniwala. Hanggang sa namatay sila at nagkaroon ako ng asawa ay ganun pa rin yung isipan ko. Huwag mo kong utusan ng ganyan, Omeng. Huwag mong idaan sa ibang tao. Kahit asawa mo pa ako ay dapat manggaling yan sa bibig mo. Sobrang galing mo kasi na. E di hinilamos mang isang sakong kahiyan. Hindi na nagsalita ang tatay nun. Nang makarating kami sa amin, lahat kami ay labis na nawindang. Paano ba naman kasi? Yung abo na isinaboy sa sala, ang daming yapak. Hindi naman ito yapak ni tatay kasi nga hindi naman daw siya pumasok ng bahay. Matapos niyang masuri na wala kami doon ay dumiretso na ito sa bahay ni Manang Ellie. Ang paa nito, ang yapak, parang paa na korteng luya. Tapos maliit lang yon. Yung parang nasa edad 7. Pero malapad. Kagaya ng sinabi ko, posturang luya. Dito ay may sinabi si Nanay Vicenta. Ayon dito, sinabi daw ni Manang Ellie, makikita daw namin ang bakas ng nilalang na nagbigay ng sumpa sa akin dahil sa hindi pagsunod sa pamahiin nun. Isaboy lamang daw ang abo mula sa mga natupok na gamit sa beranda doon sa sala namin. Eto na, naiintindihan ko na. Kaya pala yun ang ginawa nila. At kung hindi ako nagkakamali, itong bakas na ito ay galing sa tambaloslos na yon. Patungo pa ito sa ilalim ng hagdan. Meron kasing underground ang bahay. Bali ang daanan nito ay nasa ilalim lamang ng hagdan. Pababa din yun at may pinto sa bandang kaliwa pero nakakandado. Sabi ko sa nanay, baka doon nakatirang nilalang. Pero nagkibit balikat lamang ito. Habang si tatay naman noon ay parang may buong paniniwala na sapagkat tinungo talagang underground. Maliit lamang na silid yun, naaabot nga lang ng kisame. Ayon sa tatay ko, ito manong silid ng dating katiwala nila na matandang babae noon na taga-Bukiran ng Dapitan. Ito yung mga panahong binata pa si Tatay Omeng kasama ng kumupkup sa kanya. May mga laman ng silid na yon pero mga lumang kagamitan. Pero may mga bakas ng kandila sa bawat kanto. Parang tinirikan. Matagal na naming nakikita ito pero sa mga puntong yun pa lang, doon pa lang kami nagtanong kung sino ang gumawa nun. Ang mga magulang ba umano ng tatay dati. Pero ayon naman kay tatay, hindi daw. Sa natatandaan niya, ginagawa ito ng katiwalang matanda. Minsan na kasi siyang nakapasok sa silid na hindi sinasadya. Napagalitan siya noong katiwala at pinalabas doon. Nasa gitna daw yun ng silid na ito nakaupo. Hindi kaya mangkukulam yon? Parang ritual ito Ngayon ko lang to naisip. Kung sa bagay, hindi ka naman mamumulat kung wala pang nangyayari. Wika ng nanay noon. Ramdam ko na sa mga puntong yun, Sir Seth, na may ibang mundo na rin kami. Kumbaga, pulido ng paniniwala sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. Nagkibit balikat si Tatay Omeng. Hindi siya sigurado kasi wala naman siyang alam sa mga bagay na yan. Dapat itanong daw ito kay Manang Ellie, pero hindi naman daw pwedeng puntahan.
Antay na lamang daw namin na bibisita ito. Pagkatapos magsalita ng tatay, naalala kong muli noon ang ginawa sa akin ng apo ni Manang Eli noon. Natatakot ako kapag bumisita ng matanda. Kasi ganun din ang gagawin at malamang dala niyang apo niya. Hindi ko nga lang alam noon sa kung anong gagawin ko kapag bumungad na ito. Napapangunahan ako ng takot at kahihiyan. Isang linggo ang nakalipas. Dumalaw si Dalena. Hapon yun. Sumagi sa isip ko mga sandaling may ginawa sa akin ito. Ito na siguro yung ikalawang proseso. Para bang gusto kong lumayas noon. Ang bumungad sa kanya ay si nanay. Hindi ako lumabas sa silid tulugan ko. Nasa may gilid ng beranda bandang silid na yon. Isinara ko ang bintana at nag-iwan ng maliit na siwang. May bitbit itong sisidlang buyot na dibanig at may nakausling mga dahon ng mga halaman noon. Ang lakas ng pagkabog ng dibdib ko. Napapahawak pa ako noon sa may puwet ko banda. At naisa sa diwa ko na makakapanya na naman ito. Hanggang sa may sinabi itong si Dalena. Nagulat ako dahil ayon dito, si Manang Eli daw ay hindi nakakatayo. Pinatawag lang daw siya nito at inutusan na puntahan ako. Tapos gawin lang ang ginawa sa akin noon. Lumabas na ako ng silid. Nagtanong ako sa kung bakit hindi nakakatayo itong si Manang Eli. May pagkakamali daw kasi siya. Tapos sa kanya nalipat yung sumpa na galing sa'yo. Ano? Paano yan? Paano siya gagaling? Pinuntahan mo pa ako at pagpapatuloy yung gamutan. Eh di lalala yung sakit nun. Huwag mo na lang akong gamutin. Siya na lang. Hindi pwede. Taas ng lola ko ito. Ganyan talaga mga albularyo. Buhay nilang nakataya sa kahit anong tulong na nagagawa nila sa isang tao. Nag-alala ako nun. Tapos naguguluhan pa ako. Ayon pa dito kay Dalen. Nagmamadali siya dahil babalik pa ito sa bahay ng lola niya. Ako noon, Sir Seth, parang nabivertigo. Nanglalabo ang paningin ko tapos para akong natutumba. Siguro ay hindi ko lang maproseso ang lahat ng mga panahon na yon. Halo-halo na kasi yon. Nahiya akong gawin ulit yung paghuhubad. Tapos naawa ako kay Manang Eli. May pagkabagabag pa sa mga nangyayari sa bahay na parang may ginawang ritual ang dating katiwala nila tatay noon. Dumagdag pa itong nilalang na tambaloslos na sobrang pilyo at yun ang pinamulan ng lahat. Pero inuna ko muna itong gagawin ni Dalen. Kagad akong pumasok sa loob ng silid at sinabi ko sa pamilya ko na wag silang papasok. Nagubad agad ako at tumaob sa may sahig kahit wala pang inuutos si Dalen. Para akong lechon belly no na pinapahira ng mantika. Matapos noon ay sumama ako sa kanya ng umuwi na ito. Nakita ko si Manang Eli na nakaupo sa bungad ng hagdan. Napakunot ang mukha ko. Maging si Dalen noon ay nagulat. Mabuti at nagawa mo ng maayos, Dalena. Eto, kasabay noon ay gumaling na rin ako. May mali ako. Dapat hinarangan ko muna ng puder ang sarili ko. Tatama pala sa akin ang sumpa. Walang hiya naman itong nilalang na ito. Akala ko'y may pangitaan na magsisilbing hudyat na kailangan ko ng gamutin si Rudy. Bigla na lang akong hindi makatayo. Kaya ayoy nagduda ako na baka yun na ang hudyat at hindi pangitain. Sobrang lalim na ng mga sinasabi noon ni Manang Eli. Naiintindihan ko naman pero kailangan kalkalin ko pa ang utak ko kasi nga wala pa akong saklaw sa ganyan. Ang ibig sabihin ni Manang Eli, magkakaroon pala siya ng pangitain at ito ng oras para isagawa niya ang paggamot sa akin. Kaya pala walang nakatakdang araw at oras pero hindi pangitain ang dumating kung hindi lumipat sa kanya ang sakit ko. Yun ang nagsilbing hudyat. Ako ang ginagamot at kasabay noon ang paggaling niya. Siguro kung napaghandaan niya yon at naharangan niya ng kung anong poder na yon, magkakaroon lang siya ng pangitain talaga. Dito ko na sinabi sa albularyo na yung mga abong pinasaboy niya sa sala. May mga bakas ng tambaloslos. Tapos patungo ito sa ilalim ng hagdan, kung saan may underground doon. Napangiti itong si Manang Eli. Ayon sa kanya, tama lang pala ang naging pagpapasya niya.
Ang nilalang na may dala ng sumpa mula sa pamahiin ay mahuhuli din daw sa pamamagitan ng pamahiin. Ang mga kagamitan daw na pinasunog niya, yun ang kadalasang may kapit sa mga pamahiin nun. Kaya pinasunog niya at ang abo nito ay pinasaboy sa bahay dahil ang gamit daw na yun ay may sumpa at anino ito ng nilalang. Kung ibang abo pa ang sinaboy, kagaya na lang na makikita sa abuhan o basurahan, hindi makikita ang yapak ng nilalang. May mga bakas ng kandila sa bodegang yon. Yun bang sinasabi kong underground po? Tapos sabi ng nanay, para umanong ginamit sa ritual. Baka ritual talaga yon. Tapos na. Tapos na ang problema nyo. Ako nang bahala doon. Walang hiyang tambaluslos ito. Yari talaga sa akin to ngayon. Napakayabang. Gustong masunod ang nakagawian ng dating nakatira. Matapos lang makapagsalita nitong si Manang Eli, pumasok yun sa loob ng bahay at paglabas ay may suot na itong kwintas na parabang malaking rosaryo. Tapos, may kung anong nasa loob ng kamay kasi nga nakatikom yon. Hindi naman ako nagtanong. Basta't bumalik kami sa bahay at itong si Manang Eli ay pumasok sa may silid sa ibaba ng hagdan. Siya lang mag-isa doon. Hanggang sa nagkaroon ng makapal na usok na parabang nasusunog doon. Tinawag ko si Manang Eli pero... Ang ingay mo. Tumahimik ka dyan. May ginagawa ako dito eh. Napagalitan pa ako na imbis nag-aalala ako sa kanya. Kakaibang amoy ng usok na yon. Makapal pero hindi nakakasulasok. Parang amoy gamot. Siguro ito yung nasa loob ng kamay niya kanina. Nagsiga ang matanda at ito ang ginamit. Gabing-gabi na at pasado 10:00 ata yun bago pa lumabas sa matanda. Dire-diretso yun. Wala man lang paalam ito na aalis na. Rekta labas ng bahay at nakasunod naman sa kanya si Dalena. Hindi ko makuha-kuha kung anong klaseng ugali ba meron ito. Dama ko namang mabait siya pero hindi naman siguro yun pamahiin pa. Para nang may pagkasaltik sa utak itong matandang ito. Bagamat naging ganoon pero wala namang naging opinyon ng mga magulang ko. Hindi na ako ginamot pa noon. Dapat may 3 pa pero wala na. Dumalaw lamang si Dalena na tuluyan na daw akong gumaling noon. Si Manang Eli daw ay panatag na. Wala na rin ang nilalang sa bahay namin. Pinatay daw ni Manang Eli. May ibang nilalang pa naman daw sa bahay pero yun lang ang may pakana ng lahat. Yun ang pinanggalingan ng sumpa mula sa pamamaing hindi nasusunod. Natuwa kami noon, maging si tatay. Naging madalas ang pagkikita namin noon ni Magdalena. Dumadalaw ako kay Manang Eli. Nag-aatid ang mga kung ano-anong naaani sa lupay namin. Ito din naman ay dahil sa akin. Hindi kasi tumatanggap na perang matanda pero kapag pagkain ako, hindi tumatanggi. Para bang doon na lang kay Dalena umiikot ang mundo ko. Hindi nawawala sa isip kong ginawa sa akin ito. Gusto ko siyang kausap palagi. Ayoko may kinakausap na iba. Hanggang sayo naligawan ko. Kung ano yung natunghayan niya, hindi na makakarating sa iba. Malinaw naman siguro sa atin ang aral ng kwentong ito. Totoo ang mga pamahiin. Pero naniniwala ako na may galing din sa Diyos. Pero ang pamahiing mula sa Panginoon ay may magandang dulot. Nagkamali ka man na gumawa ng tama ay walang parusa dahil pinapatawad tayo. Pero kapag galing sa kampo ng dilim, delikado. May sumpa sa bawat pamahiin. Lalo na kapag hindi nagagawa ng tama ang mga bagay-bagay o tinataliwas ang mga nakagawian ng mga ninuno natin noon. Kaya ingat-ingat kayo. Malay nyo, balot ng pamahiin ang bahay nyo. Naku, delikado yan.